Vlogger ni Diwatang ang mukhang engkanto ito eh. Ito, pareha sila. Siguro nagsiyasa ito. Ay, lubog din ang panga eh. Isipin ninyo ito, walang hiyang isa. Ha? Teka. Sino yung walang hiya? Nako, walang hiya daw. Nako, pakinggan natin. Sino yung walang hiya na to? Na ito pala ay dating amo ni Francis Leo Marcos. Kaya pala... Aba, teka lang. Si Francis Leo Marcos, mayaman yan. Paano nagkaroon ng amo? Mayaman? Tapos, nangangamuhan? Aba, Francis Leo Marcos. Ito. Maraming pera si Francis Leo Marcos. Sabi ko na sa inyo. Ito, mukhang malalaman natin kung bakit maraming pera si Francis Leo Marcos na wala namang trabaho pero may amo. Wala namang negosyo pero turo ng turo dito, nasa kanya yung building na yon, ganito yung negosyo niya. Kaya hindi tayo magtataka, balang araw ay sasabihin niyang ako yung may-ari ng Diwata Paris Overlord. Baka sa uli, yan nilang sasabihin niya kung ano-anong inaangkin nito. Ito. Di ba nung araw, kaya nagalit sa akin yung pangkat niyan, sinabi ko na yung bigas na pinakikita nitong si Leo Marcos, hindi, parang hindi bigas ang laman noong pong sako. Teka lang. Di ba namimigay ng bigas yan dati? Hindi daw bigas, baka hindi bigas ang laman. Aba, pinakita niya yun sa social media. Grabe. Ano ang laman nun? Kung hindi bigas, ano ang laman? Ha? Binubuhat ng tao, hindi nababali. Dapat ho yun babagsak yun di ba? Correct. Yung bigas, pag binubuhat, syempre maninipis yun. Babago ang pwesto ng sako nun, hindi diretso lang. Medyo matigas yun. Pag diretso lang, nakabalot-balot sa loob nun. Pag yung sako, na diretso lang. Kasi ang bigas, pag nasa sako, hindi naman yata binalot-balot yung bigas sa loob. Kaya pag binuhat, lalaylay lang bawat dulo nun, lalaylay yun. Magkokorting kwan yung kuba, di ba ho, mga kaibigan? Dahil mabigat yung bigas pag kinarga mo. Correct. Mabigat yung bigas. Yung pulburon kaya, mabigat ba yon? Yung pulburon, mabigat ba yon? Comment tayo dyan. Baka alam nyo yung bigat ng pulburon. Diretso Siguro, ang laman nun. Baka siya ako laman. Teka lang. Anong sabi niya? Siya. Anong sabi niya? Aba, pulburon daw yung laman. Francis Leo Marcos. Sabi niya dati yan, pulburon yung laman. Bakit natin napag-usapan to ngayon? Dahil naman, lahat ng mga bumabanat sa kanya or kagaya nito kay Diwata, sinasabihan niyang lubog ang panga, nagpupulburon. Pero bakit mukhang may ebidensyang lumalabas kaysa doon sa inaakusahan mo? Tapos ako din, kinampihan natin si Diwata. Lubog daw din ang panga ko. Nagpulburon din daw. Pero siyempre, ba't may ganitong balita? Di ba malinis naman yan, di ba? Gwapo pa nga yan. Tingnan natin. Yan, nagkatotoo Ito tumakas. Teka, sino yung tumakas na? May tumakas na daw, papalabas ng bansa. May tumakas na dahil sa pulburon. Napag-alaman na pulburon pala. Hindi kwento yan, hindi paninira yan. Ayon sa investigasyon yan. Makinig kayo sa mga nauuto pa rin dyan. Eto. Yung negosyante na pangunahing suspek sa tangkang pagpuslit ng 1.87 bilyong bilyong halaga, bilyong piso ito halaga ng siya matapos maglabas ng warrant of bilyon halaga ng pulburon. Galing naman ang amo mo, Francis Leo Marcos. Ayon po sa kanila yan. Ako po, pag bumanat ako sa ibang tao, may basihan. Hindi kathang isip lang at hindi nanggagaling sa panaginip. Kagaya mo,
Tulog ng tulog, wala trabaho, wala negosyo. Tulog ng tulog, pagising, baka nalimpungatan. Ganyan yung lumalabas sa bunganga mo na walang basihan. Eto, may basihan po tayo. Bawat banat dapat may basihan. Ito. Arrest, laban sa kanya ang isang hukuman. Kaya pala may warrant of arrest na pala yung amo mo. Amo! Aba, mayaman? May amo pala. Sa Maynila kamakailan. Ito, pakinggan ninyo itong balitang ito. At kanina yata, Ayan ha. Balita po yan. Binalita po yan. At ayon po yan sa resulta po ng kanilang investigasyon. At meron pong patunay po dyan. Kaya po hinahabol at tumakas na sa ibang bansa. Ngayon, mukhang bumalik sa'yo yung banat mo kay Diwata. Kasi si Diwata, sa mga hindi po nakakaalam, kaya po nabugbog yan dahil yung kasamahan po nila doon sa ilalim ng tulay at pati yung tinitirhan niya ay ginagamit ng mga kasamahan niya doon para magpulburon. Ngayon, pinahuli po niya yung mga tao na yon. Siyempre, nakilala po nila kung sino yung nagpahuli. Alam nyo naman, yung isip ng mga nagpupulburon, binugbog po si Diwata. Binalita po yan. Yan po ang pruweba na yung tao ay talagang galit sa pulburon, pero itong si Francis Leo Marcos, kaya pala lagi lumalabas sa bunganga niya na walang ibang maibato doon sa kung saan napipikon siya doon sa tao. Yan lang yung nababanggit niya. Pulburon. Mukhang bumabalik sa iyo yung mga binabanat mo. Yan na nga sinasabi ko sa banat mo. Dapat may basihan. Hindi yung paulit-ulit lang. Ito yung mukha. Mukha mo, gwapo. Dinadaan mo sa mukha. Pag ayaw mo yung mukha, pag may payat, siyempre pag payat yung tao, hindi naman pwedeng nakalobo yung mukha. Di ba? At yung hindi ka pa nagkalaman-laman, mas lubog yung mukha mo. Inaamin mo rin ba? Nagpupulburon ka nun. Aminin. Ikaw na mismo nagsabi, lubog mukha, nagpupulburon. Ikaw, mas lubog yung mukha. Ngayon lang nagkalaman. Ikaw ba naman hindi magkalaman? Tulog lang ng tulog, pagising, live, palipad. Palipad mga OFW pa. Konting bola lang, pak. Di ba? Yung mga sinasabi, hindi nyo naman inaalam kung totoo ba o hindi na siya yung may-ari ng bahay na yon, siya yung may-ari ng sasakyan. Bandang huli, hindi pala siya yung may-ari. Diba? Patong-patong na yung kaso, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Patong-patong na yung kaso at may mga napatunayan na at ito, yung amo niya. Pinag-usapan natin ngayon, yung amo niya daw. Pero hindi naman siya Hindi naman siya, gwapo yan gwapo. Hindi naman si Francis Leo Marcos. Norman Mangusin, aka Francis Leo Marcos. Kaya yung mga binabato niya kay Diwata, nagumpisa siya sa kay Diwata na gumagamit doon ng pulburon. Kinampihan natin, ako na rin ay gumagamit ng pulburon. Ako pa talaga yung sabihan mo, gumagamit ng pulburon. Pag bumato kayo sa isang tao, alamin nyo, kilalanin nyo, at may basihan dapat. Lubog ang panga talaga? Ganon? Ay, sus talaga. Kayo, kung suportahan nyo po yan, nasa inyo yan, kasi gwapo naman talaga yan. Kahit hindi ko naman pwedeng sabihin na siya, gwapo naman talaga yan. Sige, bahala kayo dyan.